Sa aming gabing ikinasal, biglang yumakap ang aking asawa sa akin at mahinang nagsabi, mahal ko. Naaalala mo ba noong ikalimang baitang ka pa lang, may babaeng inaapi ka? Nagkamot ako ng ulo. Siyempre naaalala ko. Ikaw ba ang babaeng iyon? Kaya ka ba nandito para magbayad ng utang na loob? Ito na ba ang tinatawag na pagbabayad ng utang na buhay sa pamamagitan ng pagpapakasal? Ngumisi sa akin ang aking asawa. Hindi. Ako ang masamang babaeng binugbog mo. Sa wakas, nahulog ka na sa aking kamay. Ngayon. Sa gabing ito, mahihirapan ka. Mga kaibigan, nakikita niyo ba ang pagsubok na ito? Sa tingin niyo mabubuhay ako ngayong gabi? Simula na ang pagsubok. Mga nag-like at nag-comment, ang kasal ay isang mabigat na trabaho. Dati hindi ako naniniwala dito, pero ngayon naniniwala na ako. Pagkatapos kong ihatid ang huling grupo ng mga bisitang nanggugulo sa kwarto namin. Nakahiga ako sa kama, pagod na pagod ako buong araw. Nang tanggalin ko ang aking kurbata. Naramdaman kong muling nakakonekta ang aking windpipe sa labas. Ang suit ko ay basta ko nalang inihagis sa alpombra. Parang isang balat na tinanggal sa katawan. Ako, si Lu Jinxing. Kakarespeto lang na naging legal na asawa ni Su Wanking. Maganda pakinggan, di ba? Sa tingin ko rin, 7 taon ng pagmamahalan mula noong kolehiyo hanggang ngayon. Sa wakas, nakuha ko na ang Diyosa na ito. Sa ngayon, paralisado ang aking mga paa at kaluluwa, tanging bibig ko na lang ang gumagana. Asawa ko, mahinang tawag ko, hindi ko na kaya. Kailangan ko ng artificial respiration para mabuhay. Bilisan mo, dumadagundong ang hairdryer sa banyo. Maya-maya, lumabas si Su Wanking na nakasuot ng tsinelas, nakadamit ng pulang silk na niggown. Ang kanyang bagong tuyong buhok ay nakalatag sa kanyang balikat. Ang kanyang balikat ay bahagyang nakikita sa ilalim ng damit. Bigla akong naramdamang nagising muli. Ganito talaga ang mga lalaki. Sa isang iglap, parang mamamatay na, sa susunod na iglap, pagkakita sa asawa ay parang nabuhay muli. Kahit ang medical miracle ay hindi ganito. Tiningnan niya ako at tumawa ng malamig. Hindi rin ako ang tumanggap ng lahat ng iyon. Lahat iyon ay ibinigay sa aking ina bilang regalo sa kasal. Nagsalita ako na parang inaapi at tumagilid. Hindi ko maalis ang tingin ko sa aking asawa. May nagsabi na gamutin mo ang iyong sarili. Ang ganda talaga ng asawa ko. Maganda siya palagi pero ngayon mas lalo siyang gumanda. Asawa ko, ang ganda mo ngayon. Kailan ba ako hindi naging maganda? Palagi naman akong maganda. Ngayon mas lalo kang gumanda. Nilapitan ko siya at niyakap para amuyin ang gamot niya. Tinabig niya ako. Maligo ka muna, mabaho ka pa sa alak. Masusunod, mahal kong asawa. Pagkatapos kong maligo, nakasandal na si Su Wanking sa headboard, nagsi-cellphone. Ang mainit na ilaw ay tumama sa kanya. Uminit ang puso ko. 7 taon na. Hindi pa rin ako makapaniwala na naantig pa rin ako para sa babaeng ito. Sino ang maniniwala kung sasabihin ko? Ako, si Lu Jinxing, isang ng kumpanya. Anong mga pagsubok na ang dinaanan ko? Pero sa harap ng asawa ko, parati akong parang estudyanteng bagong kasal. Umakyat ako sa kama at niyakap siya mula sa likod. Ipinatong ko ang baba ko sa balikat niya. Wanking, kinasal na rin tayo. Engan, hindi niya tiningnan. Sa wakas, nakuha na rin kita. Ano? Wala. Ibinaba niya ang cellphone at humarap sa akin. Tinitigan niya ako. Medyo kinabahan ako. Pamilyar sa akin ang ekspresyon na yon. Kapag ganito ang tingin niya sa akin, ang susunod ay, Lu Jinxing, saan mo na naman itinapon ang medyas mo? O kaya, Lu Jinxing, hindi mo ba nakikita ang kalat mo? Pero ngayon, iba ang okasyon, kasal namin. Hindi naman siguro, asawa ko. Bakit ka seryoso? Medyo natatakot ako. Lu Jinxing, bigla siyang nagsalita, bahagyang mahina ang boses. Naaalala mo pa ba noong ikaw ay nasa ikalimang baitang, may tinulungan kang babaeng inaapi? Natigilan ako. Ikalimang baitang, 15 taon na ang nakalipas. Pinilit kong alalahanin. Parang mayroon nga. Noong mga panahong iyon, hindi pa kami lumilipat, nag-aaral pa ako sa aming bayan. Isang araw pagkatapos ng klase, nakita ko ang ilang mas matatandang babae na humaharang sa isang mas batang babae sa eskinita. Bigla akong sumugod. Naalala ko, lumiwanag ang mga mata ko. Mayroon nang ganoon. Umiiyak ang batang babae ng husto. Binigyan ko pa siya ng isang candy. Anong nangyari? Namangha ba ako sa paglaki ng mga mata ko? Isang romantikong ideya ang sumabog sa aking isipan. Ikaw pala ang batang babae na yon. Kaya ka narito para magbayad ng utang na loob. Ito na ba ang sinasabing pagbabayad ng utang na buhay sa pamamagitan ng pagpapakasal? Halos tumalon ako sa kama sa sobrang tuwa. Mga kababayan, sino ang makakaintindi nito? Ang ganitong eksena sa nobela ay nangyayari sa akin. Tinitignan ako ni Su Wanking at dahan-dahang nagpakita ng isang makahulugang ngiti. Ang ngiti ay maganda. Ngunit nagpatindig ng balahibo ko. Hindi nagsalita siya. Ang boses ay malambing na parang nagsasalita ng pag-ibig. Ako ang masamang estudyante na binugbog mo. Tumahimik ang silid ng 3 segundo. Binugbog ko siya.
Ang script ng buhay ko ay tila sa sandaling ito. Pinunit at muling isinulat ng isang manunulat na walang hiya. Nawala na ang kontrol ko sa aking ekspresyon. Ano? Inisihan ako ni Su Wanking. Naalala ko na. Kapatid kong Lu Jinxing. Sinipa mo ang tiyan ko noon na nagdulot sa akin ng 3 araw na hindi makakain. Hinila mo rin ang buhok ko. Itinulak sa lupa at sinampal sa harap ng 4 mong kasama. Ako, si Su Wanking mula nang ako'y lumaki, ay hindi nakaranas ng ganoong kahihiyan. Namutla ang mukha ko. Ano ang kinakain ko sa bibig ko? Siguro candy o lollipop. Agad akong sumugod para patumbahin ang nangunguna sa kanila. Ang batang babae ay mukhang mabangis, ngunit mahina tulad ng unggoy. Madali ko siyang napabagsak. Naalala ko pa ang apoy na lumabas sa kanyang mga mata nang itinulak ko siya sa lupa, na halos maging abo ako. Ikaw ang babae sa kanto na. Ikaw ang nagbigay sa akin ng palayaw na yon. Nanlaki ang mga mata ni Su Wanking. Hindi. Narinig ko lang ito mula sa iba. Nagpapawis ako ng husto, ang aking survival instinct ay nag-alerto. Teka, hayaan mong linawin ko. Hindi ka naparito para magbayad ng utang na loob. Naparito ka para maghiganti. Bahagyang ngumiti si Su Wanking, ang ngiti niya sa paningin ko ay mas masama pa sa demonyo. Hulaan mo, naglagay ba ako ng pampakalma? Pakiramdam ko itong gabi ng kasal ko ay maaaring maging isang araw ng pagluluksa. Bumalik tayo 15 taon na ang nakalilipas. Noong panahong iyon, ang Su Wanking noon ay hindi pa tinatawag na. Sige na, ang pangalan niya ay Su Wanking pa rin, pero ang kanyang pagkatao at ang Diyosa na si Gao Lo ngayon ay hindi magkatugma. Siya ang kilalang-kilala na leader ng mga bata sa lumang distrito. Kahit nasa 5 baitang pa lang siya, nagpakita na siya ng tapang na higit pa sa kanyang edad at nakakuha ng 4 na kasamahan dahil sa kanyang talento. Ang kanyang mga araw ay ginugugol sa pagkuha ng mga merienda mula sa may-ari ng tindahan ng noodles, pag-aayos ng mga hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga kaklase, at paminsan-minsang pananakot sa mga taong hindi niya gusto. At ako, si Lu Jinxing, noon ay isang mabuting estudyante na puno ng katarungan. Mahusay sa pag-aaral at pag-ugali, masayahin, at minamahal ng lahat, isang perpektong modelo para sa mga mahuhusay na miyembro ng Young Pioneers. Kung isipin ko ngayon, ang tadhana, bilang isang manunulat, ay nagtanim na sa akin ng isang malaking bomba 15 taon na ang nakalilipas. Noong hapon na yon, pauwi ako mula sa paaralan. Nang dumaan ako sa eskinita, narinig ko ang iyak mula sa loob. Sumilip ako, at nakita ko ang ilang mas matatandang estudyante na babae na nananakot sa isang mas batang babae. Isa sa kanila ay may nakatagilid na tirintas. Nakapalda na pinaikli ang uniforme, at may hawak na lollipop sa bibig, na may tindig na parang siya ang may-ari ng lugar. Sino ba si Lu Jinxing? Isang kasama sa katarungan, ang dangal ng mga may pulang kurbata. Walang sabi-sabi, sumugod ako at sinipa ang nangunguna. Kung isipin ko ngayon, bakit ako naging ganoon noon? Nang sipain ko siya, naramdaman kong parang isang bayani ako sa isang martial arts novel na nagtatanggol sa mabuti at nagpaparusa sa masama. Pagkatapos, sumakay ako sa ibabaw ng babae habang sinisigaw na huwag manakit ng iba. At sabay na pinagsasampal siya. Sa totoo lang, natakot din ba ako noon? Una, hindi pa ako nakikipag-away. Pangalawa, hindi talaga ako marunong makipag-away. Pangatlo, ang tingin ng babaeng ito ay nakakakilabot sa akin. Kaya malakas ang naging suntok ko, naisip kong tapusin na agad. Pagkatapos kong suntukin, hinila ko yung batang babaeng inaapi at tumakbo kami. Tumakbo kami palabas ng eskinita, parang 2 kriminal na nakatakas sa kamatayan. Hindi ko alam na yung babaeng pinatumba ko sa lupa ay si Su Wanking. At hindi ko rin alam na pagkalipas ng 15 taon ngayon, makakasal kami. Kung maibabalik ang panahon, babalik ako sa araw na yon. Sisigaw ako sa sarili kong 12 taong gulang, Lu Jinxing, itigil mo ang pagsipa mo at mawawala ang posisyon ko sa pamilya habang buhay. Pero sabi ko lang yon, kung talagang maibabalik ang panahon, baka sasalakay pa rin ako. Dahil iyon ang kakayahan ko, at iyon din ang dahilan kung bakit nagustuhan ako ni Su Wanking kalaunan. Kahit hindi niya ito aminin kahit kailan. Nang dumating si Su Wanking, nagbago ang pananaw ko sa mundo. Sinampal niya ako. Napatumba siya ng isang lalaking mukhang inosente. Hindi niya matanggap iyon. Kasama ang 4 niyang kasama, naghintay sila sa akin pagkatapos ng klase sa loob ng 3 araw. Hindi ko sila naabutan sa unang araw. Hindi pa rin sa pangalawa. Sa pangatlong araw, pumunta siya mismo sa harap ng classroom namin. At doon ko nalaman ang isang nakakagulat na balita, lumipat na ako ng paaralan. Naging malaki ang negosyo ng mga magulang ko at kinuha nila ako. Ganoon lang kasimple. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataong makaganti. Hindi ko alam yon. Sa aking alaala, sinuntok ko lang ang isang bully na babae isang hapon, tapos lumipat na ako ng paaralan. Tapos na ang lahat. Hindi ko alam na nagtanim ako ng binhi ng puot sa puso ng isang babae.
At kung ano ang magiging resulta ng binhing iyon pagkalipas ng 15 taon, alam ko na ngayon. Ang binhing iyon ay naging asawa ko. 8 taon ang lumipas, si Su Wanking, mula sa isang buli na babae, ay naging isang malamig at seryosong babae. Nakapasok siya sa pinakamagandang unibersidad sa lugar na may mahusay na mga marka. Ang mga manliligaw niya ay pumipila mula sa dormitoryo hanggang sa kantina. Tinanggal niya ang kanyang maikling buhok at natutong mag-ayos. Nagsusuot na siya ng angkop na mga damit. Ang isang tao ay nagiging mas maganda, mas maliwanag. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa bintana. Siya ay nakikipag-aral ng isang mabilis na takbo ng mga tanong na tinatawag na jing. Isang boses ang narinig mula sa likuran, "Kamusta, kamag-aral?" May nakaupo na barito. Malinaw, mahinahon at may bahid ng pagkaakit. Hindi siya tumitingin, "Wala pa. Pwede bang umupo rito?" "Sige lang." Umupo ang tao. Nagpatuloy si Su Wanking sa pag-aaral ng mga tanong, ngunit palaging may pakiramdam na may mali. Hindi sinasadya, itinaas niya ang kanyang tingin at napansin ang taong katabi niya. Nakasuot ng puting kamiseta, malinis ang linya ng panga. Ang kanyang mahahabang daliri ay nagbubuklat ng isang libro, Principles of Economics. Maganda ang kanyang mukha. Mahahaba ang kanyang pilik mata, at may bahid ng ngiti sa kanyang mga labi. Mukhang gwapo siya. Kaunti na lang ay kasing gwapo na siya ng mga manonood sa harap ng screen. Ngunit si Su Wanking ay hindi apektado ng mga gwapo. Mahinahon niyang ibinalik ang kanyang tingin at nagpatuloy sa pag-aaral. Sa susunod na segundo, natigilan siya sa kanyang ginagawa. Dahan-dahan siyang lumingon at muling tumingin sa mukha sa tabi niya. Tila siya ay nasa isang matagal nang nakalimutang eksena na biglang sumulpot, parang alikabok na naliligo sa sikat ng araw. Isang maliit na batang lalaki na nakasakay sa kanya, at ang mukha na puno ng galit na halos hindi na makita ang mga katangian. Nawala ang tibok ng kanyang puso. Hindi kaya? Pinikit niya ang kanyang mga mata at maingat na tiningnan. 8 taon. Malaki ang maaaring magbago sa isang tao, ngunit may ilang katangian na hindi nagbabago. Halimbawa, ang mga mata na iyon. Halimbawa, ang ekspresyon na palaging may bahid ng pagiging matuwid at hindi makatarungan. Nagtanong siya na parang nagkataon lang. "Kamag-aral, ano ang pangalan mo?" Lumingon ako at mumiti sa kanya, nagpapakita ng mga puting ngipin. "Ako si Lu Jingxing." Lu ng dakilang Lu, Jing ng tanawin na Jing. Sing ng paglalakad. Noong panahong iyon, iniisip ko sa aking sarili, ang ganda ng babaeng ito. Siya mismo ang nagtanong ng pangalan ko. Dumating na ang swerte ko sa pag-ibig, si Lu Jingxing. Baka nasakop ko siya sa aking pagiging bad boy. Ngayon naiisip ko, ang tanga ko talaga. "Ako si Su Wanking," sabi niya. Ang boses niya ay malambing na parang matutunaw sa tubig. "Napakagandang pangalan," sabi ko ng taos puso. Nagsimula na siya sa kanyang plano ng paghihiganti. Ang plano ay simple, unang lumapit sa akin. Pababain niya akong mahulog sa kanya, tapos bigla niya akong iwan. Gusto niyang sirain ang puso ko. At ako, si Lu Jingxing, isang lalaking gwapo mula pagkabata, na hindi pa kailanman hinabol ng babae. Sa larong ito ng pusa at daga, walang duda na naging daga ako. Nagsimula siyang magparamdam sa akin, sa cafeteria, sa library, sa basketball court, sa elective class. Kahit saan ako magpunta, nakikita ko siya. Palagi siyang lumilitaw sa tamang pagkakataon, hindi masyadong malapit o malayo. Naliligo ako sa pawis sa court, at dadaan lang siya dala ang isang bote ng tubig. Nag-aaral ako ng lampas hating gabi. At bibili siya ng dagdag na merienda. Kapag malungkot ako, magkukwento siya ng biro na nakakatawa sa akin. Mga kaibigan, naiintindihan niyo ba? Isang lalaking nakakatawa, palaging nandyan sa paligid mo. At palaging nasa tamang pagkakataon para alagaan ka. Mahirap hindi mahulog, di ba? Tuluyan na akong nahulog. Talagang nahulog. Sabi ko pa nga sa mga kasama ko sa kwarto, baka may gusto sa akin si Su Wanking. Nag-roll eyes ang kasama ko. Sabi niya, si Su Wanking. Siya yung sikat na babae. Ang mga lalaking humahabol sa kanya ay mula sa silangan hanggang sa kanlurang gate. Wala ka bang ideya kung may gusto siya sa'yo? Wala talaga akong ideya, pero alam ko na tuwing nakikita ko si Su Wanking. Bumibilis ang tibok ng puso ko. Tuwing umingiti siya sa akin, parang lumiwanag ang buong mundo. Sa ikalawang semestre ng ikalawang taon, nagpa siya akong magtapat sa kaarawan niya. Naghanda ako ng drone, paputok, at singsing. Naghanda ako ng isang sorpresa na hindi niya malilimutan. Nagpraktis pa ako ng sasabihin ko sa kanya, nagpraktis ako sa harap ng salamin ng 3 araw. Nag-isip pa ako buong gabi kung mas bagay ba ang pakasalan mo ako o makipag-date ka sa akin. Hindi ko alam. Naalam na pala ni Su Wanking ang lahat ng ito. Binayaran niya ang kasama ko sa kwarto na si Lao Wang. Hindi naman talaga binayaran. Nilibre lang niya ng ilang kain si Lao Wang. Tapos ibinenta na ako ni Lao Wang. Naghahanda siya para magtapat sa karawan ko. Bumaba ang boses ni Lao Wang, "Miss Su, kailangan mong maghanda." Bumalik si Su Wanking sa dormitoryo. Ngumisi siya sa salamin. Matagal na niyang hinihintay ang araw na ito.
Sa pinaka-inaasam niyang sandali, sa pinakamasayang sandali, sa harap ng lahat, winasak niya ang lahat ng aking mga pangarap. Gumugol siya ng 3 araw sa paghahanda ng mga salitang tatanggi sa akin. Paulit-ulit niyang pinag-ensayuhan sa harap ng salamin ang malamig at walang emosyong ekspresyon. Lu Jingxing, akala mo ba gusto kita? Huwag kang mag-ilusyon. Nilapitan lang kita para paglaruan mo ang sarili mo. Tapos na ang laro. Paalam. Ngunit ang tadhana, ang manunulat na ito, ay mahilig magsingit ng patalasta sa pinakakapanapanabik na bahagi. Isang araw bago ang aking kaarawan, nalugi ang aking pamilya. Hindi ito ordinaryong pagkalugi. Ang aking ama ay niloko ng isang tao, naputol ang daloy ng pondo, at umurong ang mga kasosyo. Dumating ang mga nagpautang. Sa isang iglap mula sa langit, bumagsak ang pamilya Lu sa putik. Nagkasakit ang aking ama. Ang aking ina ay nagkasakit din, ibinenta ang lahat ng maibebenta sa bahay. At naiwan pa kaming may malaking utang. Nang matanggap ko ang tawag, parang nabingi ako. Kinansela ko ang plano para sa kaarawan, kinansela ko ang pagtatapat, at ikinulong ko ang sarili ko sa dormitoryo ng 3 araw. Hindi ako pumasok sa klase, hindi ako kumain, hindi ako naligo. Nakahiga lang ako sa kama, gusot ang buhok. Naisip ko. Nagpadala ng mensahe si Suwan King, nasaan ka? Hindi ako sumagot. Ngunit ang mensaheng iyon ay parang isang hindi nakikitang tali na humila sa akin pabalik mula sa bingit ng bangin. Sa paglubog ng araw ng 8 araw, dumating siya. Binuksan niya ang pinto ng dormitoryo at nakita ang aking halos patay na itsura. Kumunot ang kanyang noo. Ang mga kaibigan ay lumabas ng tahimik. Anong ginagawa mo rito? Tanong ko, garalgal ang boses. Hindi nagsalita si Suwan King. Lumapit siya sa kama at tiningnan ako mula sa itaas. Napangiti ako ng mapait. Wala na akong kahit ano ngayon. Umalis ka na. Naisip kong magtatapat ako sa iyo sa araw ng aking kaarawan. Pero hindi na ngayon. Hindi ako karapat-dapat. Pagkasabi ko nito, pumikit ako. Habang papalayo ang mga yapak niya, isang malakas na sampal ang tumama sa mukha ko. Pak! Nabigla ako. Hindi makapaniwalang tiningnan ko ang mukha ko. Lu Jingxing, tingnan mo ang itsura mo ngayon. Malungkot ang mukha ni Suwan King. Ano naman kung nalugi ako? Ano naman kung may utang ako? Ganyan ka lang ba? Nasaan na ang dating tapang mo? Kailan pa ako nagkaroon ng tapang? Ang tinutukoy ko ay ang tapang mo. Hindi siya nagbabago ng mukha at pinutol ako. Kilala ko si Lu Jingxing. Ay isang taong walang kinatatakutan. Ano na ang itsura mo ngayon? Duwag. Walang kwenta. Habang mas nagagalit siya, mas lalo siyang lumakas at muling nagtaas ng kamay para sampalin ako. Pak! Bumangon ka. Pagkatapos ng sampal na ito, masaya siya sa puso niya. Ang sarap talaga. 8 taon na. Sa wakas, nabawi niya rin ang sampal. Habang ang tenga ko ay namamanhid, may isang bagay sa puso ko ang nabuhay. Tinitigan ko siya. Ang araw ay tumatama sa kanya mula sa labas ng bintana. Siya ay nakatayo laban sa liwanag, parang isang mandirigmang bumaba mula sa langit. Sinampal niya ako, kinutya niya ako. Ngunit hindi siya umalis. Sa pinakamahirap kong panahon, siya lang ang nagalit sa akin. At pinilit akong bumangon. Wan King, nanginginig ang boses ko. Hindi ka alis? Umalis ka. Malamig na umisi si Suwan King. Hindi mo pa nababayaran ang utang mo sa akin. Saan ako pupunta? Namumula ang mga mata ko. Halos maiyak na ako. Hinawakan ko ang baywang niya at umiyak ng malakas na parang bata. Wan King, salamat. Babangon ako. Sigurado akong babangon ako. Nang yakapin ko si Suwan King, bahagya siyang natigilan. Yumuko siya at tiningnan ako, ang lalaking umiiyak ng malakas. Unti-unting nawala ang kasiyahan sa puso niya. Napalitan ito ng kakaibang lambot. Itinaas niya ang kamay niya para sampalin ulit ako. Sa huli, hindi ko kinaya. Tama na ang iyak mo. Itulak mo ako palayo ng may pagkainis. Pumunta ka sa banyo para maghilamos. Ililibre kita. CJ. Tumalon ako at pumasok sa banyo. Sa sandaling iyon, nanumpa ako sa aking puso. Ang babaeng ito, gagawin ko ang lahat para sa kanya habang buhay. Ngayon, iniisip ko. Talagang naibenta na ako at tinulungan pa silang bilangin ang pera. Pero masaya ako. Ang sampal na iyon ay hindi lang ang aking determinasyon ang nagbago, kundi pati ang natitirang dangal ko sa kaibuturan. Ako si Lu Jingxing, isang lalaki. Naharap sa babaeng gusto ko na sinampal ako ng 2 beses sa dormitoryo. Kung kumalat ito, mawawala pa ba ang mukha ko? Ngunit kakaiba, hindi ko naramdaman ang kahihiyan. Sa halip, naramdaman ko na may bahagi sa aking puso, na nabuhay dahil sa sampal niya. Hindi ito bigla ang paggising ng isang misteryosong katangian. Mula noon, nagsimula na akong magsikap. Nag-aral ng husto, nagtrabaho ng husto, naghanap ng anumang oportunidad para kumita. Nagbenta ng takeout, nagluto sa night market, nagbenta ng Zenith Blade sa Terraria, naging Demon King sa isang lihim na space mission. Anumang kumikita, iyon ang ginawa ko. Sa panahong iyon, namuhay ako na parang makina, 4 hanggang 5 oras lang ang tulog ko araw-araw.
Ang natitirang oras ay ginugugol ko sa paghahanap ng pera o papunta sa paghahanap ng pera. Nakita ni Suwan King ang aking kasipagan. Siguro naisip niyang sapat na ang panahon. Nagsimula siyang tumulong sa akin. Tinulungan niya akong maghanap ng impormasyon. Tinulungan niya akong suriin ang merkado. Tinulungan niya akong makipag-ugnayan sa mga kaibigan ng dating negosyo ng aking ama. Nag-aral siya ng finance, at ang kanyang profesional na kaalaman ay nakakatakot. Ang business plan para sa maliit kong e-commerce platform ay halos siya ang gumawa. Sa tuwing hindi ko alam kung ano ang sasabihin sa pagpapasalamat, sasabihin niya lang ng mahinahon, ini-invest kita dahil nakikita ko ang potensyal mo. Kapag kumita ka na sa hinaharap, tandaan mong hatiin mo sa akin. Naniwala ako. Talaga akong naniwala. Ngayon, naiisip ko na nakakahiya ang aking pagiging inosente. Isang babae na palaging nagsasabing hahatiin niya sa akin ang kita, at inakala ko na nabighani siya sa aking galing sa negosyo. Wala akong galing sa negosyo. Ang pinakamalaki kong nagawa noon ay ang sipain ang aking magiging asawa sa eskinita. Ngunit sa aking pananaw noon, talagang nabighani ako sa paghihirap na aming pinagsaluhan. Nabulag ako sa pagnanasa. Sinong lalaki ang makakatiis sa isang babaeng sasamahan kang maghirap, kakain ng instant noodles, at titira sa basement? At tutulungan kang ayusin ang business plan mo. Mas lalo akong nahulog hanggang sa kaibuturan ng aking pagkatao. Sa mga taong iyon, parang robot akong nagtrabaho. Mula sa isang tao na may isang computer, naging 10 tao na may isang opisina. Noong unang pumasok ang unang kita, binuhat ko si Suwan King at pinihit-pihit sa aming inuupahang kwarto. Sabi niya, ibaba mo nga ako, habang tumatawa. Alam kong masaya siya, pero ayaw lang niyang aminin. Ganoon talaga siya. Kapag masaya, sasabihin niyang okay lang. Kapag galit, sasabihin niyang hindi ako galit. Kapag nahihiya, sasabihin niyang nakakainis ka. Naintindihan ko ng husto ang kanyang mga salita. Kaya mula sa kanyang mga salitang okay lang, naintindihan ko ang ibig niyang sabihin na masaya ako. Nang lumaki ang kumpanya, noong ika-4 na taon, nakuha namin ang unang investment. Noong ika-5 taon, nagsimula na kaming kumita. Noong ika-6 na taon, nakilala na kami sa industriya. Noong ika-7 taon, matagumpay kaming na-list sa stock market na may halagang 800 milyon. Sa totoo lang, noong mga sandaling iyon, hindi ang nagtagumpay ako ang pumasok sa isip ko. Kundi, mabibigyan ko siya ng mas magandang buhay. Sa 7 taon na yon, ilang beses ko nang naisip mag-propose. Pero ilang beses ko rin itong pinag-isipan. Palagi kong iniisip na hindi pa ako sapat, gusto ko pang maghintay. Maghintay hanggang mas maging matatag ang kumpanya, hanggang mas maging sigurado ang aming pamumuhay. Ang paghihintay na iyon ay umabot ng 7 taon. Sa huli, naisip ko rin, 7 taon na akong hinintay ni Suwan King. Hindi ko na siya pwedeng patagalin pa. Sa araw ng proposal, pinili ko ang isang espesyal na lugar. Ang basement kung saan kami dati nakatira. Madilim at maalinsangan ang lugar na yon. Sa taglamig, sobrang lamig na halos hindi makagalaw ang mga daliri. Sa tag-init, parang niluluto ka sa init. Pero doon naganap ang aming pinakamahirap at pinakamatamis na mga araw. Ito ay aking inayos at ginawang maliit na studio. Nang dalhin ko siya doon. Sabi niya, bakit mo ako dinala dito? Ang pangit naman. Kinuha ko ang singsing mula sa aking bulsa at lumuhod. Sa sandaling iyon, blanko ang isip ko. Nakalimutan ko ang lahat ng sinabi ko na inihanda ko buong gabi. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, nasabi ko lang, Wan King. Gusto mo bang pakasalan mo ako? Natigilan si Suwan King. Tinitignan niya ako. Matagal siyang tumingin tapos bigla siyang tumawa. Gusto ko. Sabi niya. Nanginginig ang mga kamay ko sa tuwa, muntik ko nang mabitawan ang singsing. Dahan-dahan kong isinuot ang singsing sa daliri niya, tapos tumayo ako at niyakap siya habang umiikot. Mababa ang kisam ng basement. Halos tumama ang ulo ko pero hindi ko alintana. Niyakap niya ang leg ko. Ang tawa niya ay parang kampanilya. Ito ang pinakamagandang tunog na narinig ko sa buong buhay ko. Ngayon alam ko na, kalahati ng tawa na iyon ay tunay na saya. Ang kalahati pa ay ang pagiging kampante niya na sa wakas ay nahuli na niya ako matapos ang 7 taon. Ako naman, tanga pa rin at naiiyak sa tuwa. Inakala kong ako ang pinakamasayang lalaki sa mundo. Bumalik sa gabi ng kasal namin. Ngayon, nakaluhod ako sa kama ng kasal. Hawak ang hindi pantay na kasunduan sa gabi ng kasal. Para akong tinamaan ng kidlat. Tapos binasa ng ulan at pinilipit ng truck. Ang utak ko ay nasa Suwan King pa rin na nakikipag-away. Ako ay isang masamang babae na binugbog mo. Hindi ako makabangon. Sinusubukan kong iproseso ang impormasyon, naghahanap ng kahit kaunting pabor sa akin. Naghanap ako ng matagal pero wala akong nahanap. Kaya, nilapitan mo ako simula noong unang taon para maghiganti. Mahirap kong sinabi. Tumango siya, diretsahan. Pinabuti mo ang pakikitungo mo sa akin para mahalin kita, tapos iwanan mo ako. Tapos nang bumagsak ang pamilya ko, hindi ka umalis.
Dahil takot kang sabihin ng iba na pinili mo ang mayaman kaysa sa mahirap. Pinapalakas mo ang loob ko. Ang pag-iyak mo ay para lang saktan ako. Hindi ka umalis. Dahil ayaw mong malugi, tinanggap mo ang proposal ko. Dahil ayaw mong mapunta sa iba ang babae, sumubsob ako sa dibdib mo. Pakiramdam ko'y patay na ako. Ang babaeng ito ay ginamit ang pagiging matigas ang ulo at panlilinlang sa sukdulan. Ako, si Lu Jinxing, ay hindi natatalo sa negosasyon sa merkado. Sa harap niya, isa akong ganap na tanga. Hay, hindi ako susuko, gusto kong gawin ang huling pagpupunyagi. Sa 7 taon na ito, nagustuhan mo ba ako kahit kaunti lang? Tiningnan ako ni Su Wanking. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang mukha at unti-unting namula. Walang malay na pinaglaruan ng kanyang mga daliri ang laylayan ng kanyang palda. Pagkalipas ng ilang sandali, mahinang sinabi niya, kung hindi kita gusto. Matagal na sana akong tumakbo. Sa tingin mo ba, sa kalagayan mong parang putik na hindi makaakyat sa pader noon, ano ang gagawin ko sa'yo? Gagamitin ko ang iyong mga kamay na parang kutsilyo. Bigla akong umupo, nagliwanag ang aking mga mata. Hindi niya diretsahang inamin, ngunit ang pangungusap na ito ay nangangahulugang gusto niya ako. Gusto niya ako. Nagsimula siya para sa paghihiganti, ngunit kalaunan ay nagustuhan niya talaga ako. Ang tagsibol ni Lu Jinxing ay bumalik na. Hinawakan ko ang kanyang kamay at inilagay sa aking palad. Ano ang pinahahalagahan niya? Nagpumiglas siya ngunit hindi nakawala. Mabuti na lang hinawakan ko siya. Bahagyang ibinaling niya ang kanyang mukha, iniwan lamang sa akin ang kanyang namumulang tainga. Kaya, Wanking, ang plano mong paghihiganti ay isinagawa sa loob ng 7 taon. Sa huli, isinuko mo ang iyong sarili. Lumapit ako, at bumulong sa kanyang tainga, nalugi ka ba? Tumingin siya sa akin. May luha sa kanyang mga mata, ngunit ang kanyang bibig ay nakangiti pa rin, nalugi ako ng husto. Kung alam ko lang noon, dapat sana'y sinampal na kita ng ilang beses pa para maging baboy ang mukha mo. Hindi pa huli ang lahat para masampal ako. Inilapit ko ang aking mukha, halika, sampalin mo ako dito. Sa huli, sinabi mong akin ako. Ang pagsampal ay pagmamahal, ang pagsigaw ay pag-ibig. Kung mas marami kang sampal, mas mahal mo ako. Lu Jinxing, kaya mo pa bang maging mas walang hiya? Kaya pa. Seryoso akong tumango. Nagpakasal ka sa akin. Hindi na ako nahiya pa habang buhay. Natawa at nagalit si Su Wanking. Itinaas niya ang kamay para manuntok, ngunit nang ibaba niya ito, napakagaan na parang hindi tumama. Parang isang balahibo na dumampi sa pisngi ko. Pagkatapos, huminto ang kamay niya sa mukha ko at hindi niya binawi. Lu Jinxing. Biglang bumaba ang boses niya, may bahid ng lambing na hindi ko pa naririnig noon. May kailangan ba akong ipaliwanag sa'yo? Umiling ako. Hindi na kailangan. Nasabi mo na ang lahat. Naintindihan ko na ang lahat. May tinatago ka, nagpapanggap ka, matigas ang ulo mo, at ang paglapit mo sa akin noong una ay para sa paghihiganti. Tinanggap ko ang lahat ng iyon. Hinawakan ko ang mukha niya at tumingin sa kanyang mga mata. Dahil kahit ano pa man ang iyong intensyon sa simula, kasama mo ako sa loob ng 7 taon. Bawat araw sa 7 taon na yon, ay naging masaya ako. Hindi ko na inisip kung bakit ka nagsimula, ang mahalaga ay nanatili ka sa tabi ko. Biglang namula ang mga mata niya. Ang lahat ng pagmamataas at pagpapanggap ay natunaw na parang tubig sa sandaling iyon. Itinaas niya ang kamay at malakas na tinapik ang dibdib ko, pagkatapos ay yumakap siya. Isinubsob niya ang mukha sa dibdib ko, bahagyang nanginginig ang mga balikat. Hinaplos ko siya. Habang tinatapik ang kanyang likod, ang liwanag ng buwan mula sa labas ay tumatagos sa kortina at bumabagsak sa kama. Naalala ko ang isang eksena maraming taon na ang nakalilipas. Naalala ko ang batang babae na sinipa ko noon. Hindi ko inisip noon na ang sipang iyon ay magbubunga ng isang asawa. Lu Jinxing. Mahinang sabi niya, may sasabihin ako sa'yo. Ano yon? Noong ika-5 baitang ka, ang batang babae na iniligtas mo. Lumipat siya ng paaralan pagkatapos. Ang strawberry hair clip na yon ay regalo ko sana sa kanyang kaarawan. Natigilan ako, hindi ko naman talaga balak na saktan siya noon. Mas mahina pa ang kanyang boses. Nakakainis lang na nakikita ko siyang umiiyak. Noong bigla kang pumasok, nakahina ako ng maluwag. Kaya hindi mo pala ako kinamumuhian. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan niya. Sabi niya sa mahinang tinig, galit. Galit na galit ako sa'yo. Masakit talaga ang sipang iyon sa akin. Ngumiti ako at mas hinigpitan ang yakap ko sa kanya. Kung gayon, babayaran ko ito habang buhay. Hindi na siya nagsalita at lalo pang ibinaon ang mukha niya sa dibdib ko. Sa sandaling iyon, alam ko na. Ang buhay kong ito, ang buong buhay ko, ay nasa kamay na ni Su Wanking. Ngunit masaya ako. Masaya talaga ako. Mula noon, nabuo ang aming pamilya. Ang napakatatag na istruktura ng kapangyarihan sa aming pamilya. Kapag sinabi ni Su Wanking na isa, hindi ako nagsasabi ng 2. Siya ang may hawak ng pondo sa aming pamilya. Bawat buwan, binibigyan niya ako ng maliit na halaga.
Mayroon siyang sapat na dahilan, ang dalawang sampal mo noon ay parang interes sa utang. 7 taon ng tubo at interes, hindi mo mababayaran ito habang buhay. Sa tingin ko, tama siya. Noong mga panahong iyon, si Baiyu mayroon siyang ugali. Isang gabi, bigla siyang nagutom. At gusto niya ng osmanthus cake mula sa Chengxi Laofu. Hindi ako nag-atubili at nagmaneho ako para bilhin ito. 2 oras ang biyahe pabalik. Pagbalik ko, tulog na siya. Inilagay ko ang osmanthus cake sa tabi ng kama at lumuhod sa tabi niya habang pinagmamasdan siya. Bigla kong naramdaman na kahit ang pagkunot ng noo niya habang natutulog ay napakaganda. Kinabukasan, paggising niya at nakita ang osmanthus cake, malamig niyang tinanong ako. Talaga kang pumunta kagabi? Sabi ko. Sabi niya, baliw ka ba? Sabi ko, at baliw na baliw pa. Hindi siya nagsalita. Yumuko siya at kinain ang osmanthus cake ng paunti-unti. Nang matapos na niya ang huling piraso, bigla siyang nagsabi. Halika dito, Lu Jingxing. Lumapit ako. Hinawakan niya ang braso ko. Kinagat niya ang likod ng kamay ko. Hindi masakit, parang kuting na nagkikiskis ng ngipin. Pagkatapos kumagat, sabi niya, ito ay isang gantimpala. Naintindihan ko. Sa bokabularyo ni Su Wanking, ang pagkagat sa akin ay isang gantimpala. Mula noon, araw-araw kong gustong mabigyan ng parangal. Pagkapanganak ng aming anak, matagumpay na bumaba ang estado ko sa pamilya mula sa pinakamababa. Pero sa harap ni na Su Wanking at ng aming anak, matatag kong ginagampanan ang pagiging nasa ikalawang baitang. Wala akong pagsisisi. Ang pinakamalaking kasiyahan ko araw-araw ay ang panoorin siyang nakasimangot na naglalagay ng tirintas sa buhok ng aming anak. Tapos, palihim na hahalikan ko ang aming anak. Tapos, itutulak niya ako ng may pagkairita. Tapos, lalapit ako ng may karapatan para halikan ang asawa ko. At itutulak niya ako ng malamig. Napakagandang buhay. Kaya bumalik tayo sa simula ng kwento. Sa eskinita noong ikalimang baitang sa elementarya, sinipa ko ang isang babae. Kung maibabalik ko ang oras, sisipain ko pa rin siya. Okay lang kung mas malakas ang sipa, basta maalala niya ako habang buhay. Tapos na ang buong kwento. Ang bahagi ng naratibong polar ng Dingdong. Kahit saan mo man makita ang video na ito. Pakitandaan ang Ingxiao Shu Di Dingdong Manguan. Salamat sa inyong lahat. Epilogue, Wanking. Ang pangalan ko ay Su Wanking. Ginamit ko ang 15 taon para mawala ang pangalang Xiang Kouyiba sa akin. Ngunit si Lu Jingxing ay gumamit lamang ng 1 segundo para ibalik ako sa pagiging batang babae na puno ng sugat, nakaupo sa lupa. At pinapanood ang isang lalaki na tumatakbo palayo kasama ang iba. Sa library noong unang taon ng kolehiyo, umupo siya sa tabi ko. Nakasuot siya ng puting kamiseta na malambot na dahil sa paglalaba, ang manggas ay nakatupi hanggang sa itaas ng kamay, nagpapakita ng bahagi ng malinis niyang braso. Ang sikat ng araw mula sa bintana ay tumatama sa mga daliri niyang nagbubuklat ng libro. Kanina, nagbabasa ako ng Gaoshu. Nang mapadaan ang tingin ko sa kamay na yon, at pagkatapos ay sa kanyang mukha, biglang nanikip ang puso ko. Hindi ito pag-ibig, ito yung pakiramdam na biglang nanigas ang iyong likod kapag narinig mo ang palayaw mo noong bata ka sa gitna ng maraming tao. Kilala ko siya. Siyempre, kilala ko. Ginugol ko ang huling 2 taon ng elementarya sa paghahanap sa kanya. Lumipat siya ng paaralan ng walang bakas, na parang binura siya sa mundong ito. Nagpanggap akong makasalubong siya sa maraming mga kanto pagkatapos ng klase. Hinanap ko ang kanyang mukha sa bawat bagong estudyanteng lumilipat, at isinulat ko ang kanyang pangalan sa isang pahina ng aking talaarawan na puno ng pulang tinta. Nahanap ko siya. Pagkatapos, nag-aral ako sa junior high at natutunan kong itupi ang buhok ko sa likod ng aking tainga. Ibaba mo ang palda, lunukin ang masasamang salita, at gawing paghahanap sa kanya ang layunin. Nakalimutan ko na lang. Pagkatapos, nakapasok ako sa kolehiyo at naging isang babaeng malambot at mahinahon sa paningin ng iba. Napakagaling ko sa pag-aaral. Halos inakala kong nakalimutan ko na ang taong iyon, pero nakaupo lang siya sa tabi ko. Tinatanong niya kung may nakaupo rito. Hindi man lang ako tumingin at sinabing wala. Ang paraan ng pagtatagpo ng tadhana sa akin ay mas simple pa kaysa sa anumang kathang-isip na nobela. Noong gabing iyon, nakahiga ako sa kama ng dormitoryo. Bahagyang tumaas ang sulok ng kanyang bibig habang nagsasalita. Ang kanyang mga daliri na hindi mapakali habang nagbubuklat ng libro, bawat isa ay tila kumukonekta sa batang lalaki sa aking alaala. Naumupo sa akin. 15 taon na ang lumipas, pero kilala ko pa rin siya sa isang tingin. Kailangan kong ipaghiganti ito. Sinasabi ko sa sarili ko, ito ay dalisay, purong. Paghihiganti na walang halong anumang kasamaan. Ako, si Su Wanking, ay kayang tiisin ang lahat sa buhay na ito, maliban sa mapagkaitan. Ang sampal noon, ang isang iyon, ang nasirang bisikleta na tumumba. At ang lollipop na gumulong sa putik ng 3 beses, lahat iyon ay kailangang mabayaran. Gumawa pa ako ng isang kumpletong plano.
Lapitan siya, hayaan siyang isipin na lahat ito ay gawa ng tadhana. Pabagsakin siya sa pag-ibig at pagkatapos, sa pinakaangkop na sandali, sabihin sa kanya. Naaalala mo pa ba ako? Ako yung pinatumba mo sa lupa at sinampal. Nagpraktis ako ng matagal ng ganyang malamig at mapanlait na ekspresyon. Sa salamin, Lu Jingxing, hindi mo talaga akalain na gusto kita. Sinabi ko ito ng 100 beses. Sa tuwing sasabihin ko ang huling 2 salita, kumikibot ang sulok ng aking bibig. Alam kong hindi iyon pagwawalang bahala, kundi ka ba. Pero nagkunwari akong iyon ay pagwawalang bahala. Nagsimula na ang plano. Sa kantina, sa library, sa basketball court, sa mga elective class. Nandoon ako sa tamang oras, hindi masyadong malapit, hindi masyadong malayo, nagdadala ng hapunan, nagkukwento. Lahat ay nasa kontrol. Ang tingin niya sa akin ay lalong lumiliwanag, tulad ng isang pusang dahan-dahang pinaglalaruan hanggang sa ito ay mahulog. Nang makita ko siyang ganito, sandaling naisip ko, mukhang mabait naman siya. Pero hindi ko inasahan, ako rin pala ay tao. Noong umiti siya sa akin pagkatapos niyang manalo sa basketball. Noong dinagdagan niya ng isang itlog na niluto sa toyo ang baon kong hapunan, noong nagkunwari siyang nag-agawan ng slot sa klase para lang makasama ako sa isang elective course. Lahat ng iyon ay nagpaparinig sa akin ng isang tinig na bumubulong, Su Wanking, sigurado ka bang paghihiganti lang ang ginagawa mo? Pinatay ko ang tinig na yon, kailangang patayin. Sino ba ako, si Su Wanking? Ang taong nag-alaga sa sarili niya simula grade 5. Walang lugar sa buhay ko ang kahinaan. Hanggang sa araw na nalugi ang pamilya nila. Nabalitaan ko yon sa dormitoryo. Sinabi nila uwang nawala na ang pamilya ni Lu Jingxing, naubos ang pondo at dumating ang mga nangungutang. Napadala sa ospital ang tatay niya, ibinenta ng nanay niya ang lahat ng bag sa bahay. Si Lu Jingxing, ikinulong ang sarili sa dormitoryo ng 3 araw. Hindi lumalabas, hindi kumakain, hindi sumasagot sa telepono. Parang nabubulok na kahoy. Pagkatapos kong marinig iyon, ang naisip ko, hindi ba ito ang pinakamagandang pagkakataon? Ngayon, kailangan ko lang lumapit sa kanya at sabihin, tapos na tayo at tapos na ang lahat. Pero umupo lang ako sa upuan ko at hindi gumalaw ng matagal. Bumagsak ang liwanag ng langit sa labas ng bintana. Mag-uulan na. Ang kurtina ng kama ng aking roommate ay humahampas sa hangin, parang bandilang sumusuko. Bigla kong napagtanto, ayokong tumayo. Tumayo ako sa ilalim ng building ng dormitoryo nila ng 2 oras. Madilim at malakas ang hangin. Ilang patak ng ulan ang tumama sa likod ng kamay ko, malamig na parang sampal. Tumingala ako sa bintana ng dormitoryo niya. Nakapatay ang ilaw. Alam kong nandyan siya sa loob. Alam kong nakahiga siya sa kama, parang isang taong naubusan ng lakas. Kaya ko pangang isipin ang itsura niyang magulo ang buhok. Ang itim sa ilalim ng mga mata niya, at ang ekspresyon niyang gustong magpakatatag pero gusto na ring sumuko tuwing malapit na siyang bumigay. Sa 8 araw, umakyat ako. Itinulak ko ang pinto. Amoy instant noodles at sigarilyo ang bumalot sa kwarto. Nakahiga siya sa kama, tulala at tuyo ang mga labi. Nang makita niya ang nasa loob ng aking mga mata, may kumislap na liwanag bago ito mabilis na pinatay. Anong ginagawa mo rito? Ang boses niya'y garalgal na parang buhangin. Nakatayo ako sa paanan ng kama. Tinitignan ko siya mula sa itaas pababa. 15 taon na ang nakalipas, nakadagan siya sa akin. Tinitignan niya ako mula sa itaas pababa. Ngayon, ako naman ang ubos sa kanya. Ngunit ang lasa ng pagkaubos na ito ay hindi kasiya siya. Itinaas ko ang aking kamay at sinampal siya. Pak! Ang tunog ay sumabog sa tahimik na dormitoryo. Parang isang kidlat. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom, ang mga mata ay malapad na nakadilat na hindi mapaniwalaan. Tinitignan ko siya, iniisip sa aking puso, 15 taon na. Sa wakas ay nabawi ko ang sampal na ito. Ngunit pagkatapos kong sampalin, nanginginig ang aking kamay. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil bigla kong napagtanto na sa pagbigay ko ng sampal na ito. Hindi lang siya ang nawasak ko, kundi pati ang bahagi ng aking puso na matagal ko nang pinaghandaan ng lamig at pagkamuhi. Sa huli, ang lumabas ay, Lu Jingxing, hindi mo pa nababayaran ang utang mo sa akin. Ang linyang ito ay hindi bahagi ng aking pinaghandaan. Hindi ko nga alam kung bakit ko ito sinabi. Ngunit pagkatapos kong sabihin ito, bigla akong nakaramdam ng kakaibang kapanatagan sa aking puso. Parang sa wakas ay nakahanap ako ng dahilan, isang dahilan para manatili sa tabi niya. Ayoko nang lokohin ang sarili ko. Hindi ko naman talaga balak na umalis. Mula noong araw na iyon sa library. Mula sa sandaling umiti siya sa akin na parang oxygen deprived, hindi na ako makakatakas. Maya-maya, niyakap niya ako at umiyak. Ang kanyang pag-iyak ay hindi kaaya-aya. Ang sipon at luha ay bumasa sa aking balikat. Itinaas ko ang aking kanang kamay. Naisip kong sampalin siya ulit. Nang bumaba ito, hinaplos ko ang likod ng kanyang ulo. Napakagaan, mas magaan kaysa sa inaakala ko. Tumingala siya upang tingnan ako.
Ang kanyang mga mata ay namumula na nakakatakot, ngunit sinabi pa rin niya, "Wan King, salamat." Nagmura ako sa aking isip, ang tanga mo. Pagkatapos ay narinig ko ang aking sarili na nagsabi, "Pumunta ka na at maghilamos." Inimbitahan kita kumain, simula noon, tuluyang bumagsak ang plano kong paghihiganti. Aminado na ako, bumagsak na si Su Wan King. 3. Pero hindi pa tapos ang utang natin sa isa't isa, dahil si Lu Jingxing, ang tanga na to. Mula umpisa hanggang dulo, hindi niya alam kung ano ang utang niya sa akin. Akala niya, utang niya sa akin yung 2 sampal, yung isang kagat. Isang kainan 15 taon na ang nakalipas. Hindi niya alam, ang tunay niyang utang sa akin ay yung iniwan niya ako sa eskinita na yon. Habang tumatakbo palayo kasama yung babae, nakaupo lang ako sa lupa. Hawak pa rin yung strawberry na palamuti sa buhok na ibibigay ko sana sa babaeng yon. Walang nakakaalam na regalo yon. Lahat akala nila inaapi kita. Kahit siya, ganoon din ang akala. Ang maling pagkaunawang ito, 15 taon ko nang pasan. Kaya ko sanang ipaliwanag. Sa kahit anong gabi, habang nakasandal sa balikat niya. Sabihin na lang na parang walang nangyari. Halimbawa, yung totoo, hindi ko siya sasapakin noon. Halimbawa, hindi pa ako ganoon kasama. Pero pagdating sa bibig, laging nagiging nakakainis ka. Okay lang naman. Hindi ako ayaw yumuko. Hindi ko lang alam kung paano ko ipapaliwanag ng maayos ang nakaraan na yon. May mga panahon na halos isipin kong, mabubulok na lang ang bagay na to sa puso ko. Hanggang sa nahanap ng anak natin yung palamuti sa buhok. Hanggang sa isinuot niya yon at tinanong kung prinsesa ba siya. Hanggang sa si Lu Jingxing, suot yung palamuti sa buhok. Nagpapaliglig sa tabi ng mesa, pinatawa yung anak namin. Akala ko, nakalimutan ko na. Pero yung kislap ng ilaw mula sa kupas na plastic na strawberry, nung nahulog yung palamuti sa buhok, bigla akong binalik sa mahabang pasilyo na yon. Ang liwanag ay mahaba at pahilis. Nakahiga ako sa lupa, may lollipop pa sa bibig. Nakita ko ang isang lalaki na hinila palayo ang isa pang babae. Umupo ako mula sa lupa, pinulot ko ang palamuti sa buhok. Pinunasan ko ng manggas ko. Masakit ang mukha ko, pero pakiramdam ko, nawalan ako ng isang napakahalagang bagay. Hindi yung palamuti sa buhok, kundi iba pa. Isang ebidensya na hindi ako masamang tao, na hindi ko naibigay. Sa tingin ko, baka pwede ko nang sabihin ngayon. Hindi na kailangan ng mahabang paliwanag. Hindi na kailangan ng mga paunang salita, kailangan lang sa isang umaga, ilagay ang isang bote ng strawberry milk sa tabi niya. Magdikit ng papel na may nakasulat na "Pay me." Pay me para saan? Hindi ako magsasalita ng kahit isang letra. Hayaan siyang manghula, okay lang kahit hindi niya mahulaan. Alam naman niya palagi. Matigas ang ulo ko, masungit ako, laging kalahati lang ang sinasabi ko. Kung hindi niya maintindihan yan, hindi siya si Lu Jingxing. Naintindihan niya naman, di ba? Siguradong hindi niya naintindihan kung bakit strawberry milk, pero naintindihan niya. Ano ang ginagawa ko sa nakaraan? Hindi na siya nagtanong pa. Itinupi niya ang papel. Isinara ang wallet. Ito ang pinakamagaling na katangian ni Lu Jingxing. Hindi niya ako tinatraidor kapag kailangan ko ng tulong. Inihahanda lang niya ang daan, at naghihintay sa ibaba, naghihintay na ako na dahan-dahang bumaba. Nakakainis ito dahil palagi siyang tama. Dahil palagi niyang pinapaluha ang mga mata ko. Dahil pinaparamdam niya sa akin na ang pagpapakasal sa taong ito ang pinakatama. At ang pinakamatagumpay na desisyon sa buhay ko. Ika-4, 3 taon ng kasal. Bumalik kami sa lumang bayan kasama ang aming anak. Ang mga bahay ay nawasak na, maliban sa lumang puno na nakatayo pa rin. Ang mga sanga nito ay natatakpan ng bagong gusali. Nakatayo ako sa ilalim ng puno. Nang humangin, ilang dahon ang nahulog, bumagsak sa paanan ko. Si Lu Jingxing ay nasa kabilang kalsada, naglalakad. Ang aming anak ay nakasakay sa kanyang balikat, nakaway mula sa malayo. Bigla kong naalala noong 15 taon ako. Huling beses akong dumaan dito. Taglagas din noon. Ang mga dahon ng puno ay nakakalat sa lupa. Lumuhod ako sa bukana ng eskinita, nakatingin sa isang pusang gala na naghahalungkat sa basurahan. May dumaan na tita mula sa kapitbahay. Tinatanong niya kung may hinihintay ba ako. Sabi ko wala. Pagkatapos ay tumayo at umalis na ako. Hindi na ako lumingon muli, ngayon nandito ako, walang eskinita sa likuran ko. May 2 tao sa harap ko, papalapit sila sa akin, isa matangkad, isa maliit. Yung matangkad may hawak na bote ng tubig, yung maliit nakasakay sa leg niya, parang isang maliit na leon na mahangin. Tinabi ko ang bangs ko sa tenga ko, kumaway ako sa kanila nanay. Sigaw ng anak ko, malutong at maliwanag ang boses niya, umungol ako. Tapos tumakbo ako papunta sa kanila, hinipan ng hangin ang palda ko, ilang dilaw na dahon ang sumabay sa paglipad ko. Tinapakan ko ang mga naninilaw na dahon, 1 hakbang 2 hakbang tumakbo ako papunta sa gitna nila. Inabot ni Lu Jingxing ang tubig sa akin, hindi ko tinanggap, sa halip ay tumingin ako sa baba. Mabilis na hinalikan ko ang baba niya, natigilan siya, tinakpan ng anak ko ang mga mata niya.
Sabi niya nakakahiya ano iyon tanong niya wala lang sabi ko gusto ko lang humalik mumiti siya tapos ipinasok niya ang tubig sa kamay ko. Nalampasan na pala ang tag-init nalampasan na pala ang panahon yung maliit na babae na nakaupo sa lupa sa eskinita. Sa wakas ay naghintay sa pagbabalik ng taong nagpabayaan sa kanya, hindi pala nasayang ang paghihintay niya tapos na ang pag-ikot.